Hello po muli, magandang gabi po sa inyo. Ay dumako na po tayo sa part 2 ng ating pag-aaralan. Pero continuation po ito. Sorry lang po na inikat ko kasi baka hindi ko siya mai-upload ng FB. So sayang naman po. So patuloy po tayo. Ang mga patunay na tayo ay mga matured Christian ay dapat po ay napapagtagumpayan po natin yung tinatawag na spiritual warfare. Ay mapagtagumpayan po natin yung ating tinatawag, una ay ang personal war, no? Ito yung mga kahinaang laman natin. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yan po ang mga ugat ng kasalanan na kung saan ay nagmamayani ang tinatawag na kadiliman pa sa ating buhay, na ito ang dahilan na hindi pa tayo totally delivered at masasabi natin that we are a born again Christian, no? So, kaya kailangan mapagtagumpayan po natin ito. So, isa po na patunay na tayo ay mga Kristiyano sa Colossus chapter 3 verse 17, no? Ay sabi nga dito sa verse 16, sabi dito, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. So, ang tinutukoy po dito na pangalawang spiritual war ay yung tinatawag na, una kasi yung personal war. Ito yung mga kahinaan natin, no? Yung sarili natin, dapat ma-overcome natin yan. Alam nyo ba, yung susunod nating kalaban ay ang tinatawag na church war, no? Na kung saan believers battles against religious forces. Ito yung mga religious pride, no? So, dito po ay sabi nga, masakit man sabihin, tayo po yung mga Kristiyano, may kanya-kanyang iba't ibang congregation, ay ngunit sabi nga, bakit hindi tayo buo? Ilan ba ang body of Christ? Ilan ba ang iglesia ng Diyos? Hindi, marami. Ang iglesia ng Diyos ay iisa lang. Kaya lang, may iba't ibang part. So kaya kapag iba't ibang part, iba naman yung purpose ng mukha, ng ulo, iba naman ang purpose ng mga kamay, ng mga paa, di ba? So, as a body of Christ ay dapat ay magkaisa. Hindi yung nagdi-divide, no? Sabi nga dito, dapat ay walang tinatawag na division. So, ito po yung dapat makalaya tayo dito bilang mga Kristiyano. Ma-delivered tayo dito sa tinatawag na church war. Yung tinatawag na battles against religious forces. No? So, kasi sabi nga ni Pablo, kapag tayo ay nagkakagatan, no? Ngipin sa ngipin, no? Ay magkakaubusan tayo. Kaya dapat ang church ay makalaya, layong-lalo na sa laban na ito, yung tinatawag religious forces, no? Sa kadilimang ito. Kaya ang sabi sa verse 16, bilang kung tunay na tayo yung mga matured Christian, ay sabi nga dito ay sa verse 16, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Pag sabing itanim, ay tandaan, huwag iwalay. Ibig sabihin, kapag naitanim, ay talagang napakinggan at naisagawa para makikita sa atin ang bunga. So, kaya tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos upang kaya inihahayag ang salita ng Panginoon upang sabi nga, hindi upang magpaligsahan kung sinong matalinong church, kung sino yung magaling, born again ba, Baptist ba, Protestant ba, Methodist ba, or Catholic ba, or whatever, no? So sabi nga, narito tayo upang ang salita ng Diyos, upang hindi magpakita kung sinong matalino at magaling. At sino yung tunay na totoo. Dahil tandaan po natin, si Jesucristo lamang talaga yung talagang totoo.
no? Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So walang makapunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Kaya dapat be sure na ang pundasyon talaga ng iglesia is Jesus Christ at walang maitataas dito kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So as a Christian, yung tunay na iglesia ng Diyos, dapat walang division, nagkakaisa. Kaya bakit hindi pa dumadating ang Panginoong Yesus? Kasi tayo mismo, the body of Christ, I sad to say, hindi pa tayo nagkakaisa. Nagkakanya-kanya tayo, may competition pa. No? Parang nagpapagalingan pa tayo na yung Diyos ng born again ay mas magaling ang Diyos ng baptist, mas magaling ang Diyos ng kung ano pang mga congregation sa body of Christ. No? Tandaan po natin, kaya ang Word of God ay ibinigay sa atin ng Panginoon upang para magkaisa tayo, magpaalalahanan. Sabi dito, sa verse 16, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Alam mo po, talagang masalimuot sa buhay religion. No? Tandaan po natin, ay pagpunta natin sa langit, ay hindi naman itatanong ng Diyos kung anong relihiyon mo. Ang itatanong ng Diyos kung may relasyon ka ba sa Kanya. Pero tandaan mo, ang kilala lamang ng Diyos, yaong may relasyon sa Kanya. Kaya kailangan, being as a church, ay may relasyon tayo sa ating Panginoon. Kaya ang Word of God ay inihahayag ito upang magpaalalahanan tayo. So, ang isa pong issue, no, na grabe dito, yung battle sa mga bagay na ito. Yung issue na kung saan ay sabi nga ay sino ba yung dapat may authority sa church? Lalaki ba o babae? No? So, sabi nga ay ang mga babaeng pastor ba ay talagang may karapatan na maging pastor? Sa totoo lang, ay isa po yan na ako mismo po ay naka-experience ng ganong klaseng discrimination bilang missionary pastor. Kung saan ako magpunta ang mga probinsya, ay itong ikinalulungkot ko minsan, no? Na kung saan ay, sabi nga ay, malakasan. Ito yung sinasabi kasi ni David, no? Sabi niya, yung ikinalulungkot niya, yung, kung kailan kasama or, kapatid sa Panginoon, siya pa yung nagiging parang kaaway. Siya pa yung nagiging parang, sabi nga, yung persecutor mo, no? So, ang isi-share ko na lang yung mga experience ko, no? Sa totoo lang, masalimuot minsan. Napakahirap, no? Na ang issue kung kami bang mga babae ay may authority na magpastor or magpapahayag ng salita ng Diyos. So, ang tanging tanong ko lang ay, sabi nga ay, ang tanong ko lang, ikaw na nagko-question na kaming mga babae ay, ikaw nagsasabi na kami mga babaeng pastor ay walang karapatan na magpastor at magpahayag ng salita ng Diyos, ay ang tanong ko lang is, ikaw po bang naglalang sa amin? So, ikaw po ba ang sabi nga ay nagtalaga sa amin bilang pastora? No? So, kung hindi ikaw ang naglalang sa amin, at hindi ikaw ang nagtalaga sa amin, ano yung authority mo at karapatan mo upang i-question kami? No? Tandaan po natin na pinapatunayan sa banal na kasulatan dito sa John chapter 20 verse 15 to 18. Nais ko lang po ito i-clarify kasi ako mismo ay nakaranas ng ganitong discrimination kung saan ako magpunta na bawat mga lugar kung saan nakikita na ginagamit ng Diyos ng malakasan at maraming tao nagpapapray, maraming tao sumasamba sa iglesia na pinapamahalaan ay siyang
akala mo magkaisa sa pananampalataya. Pero kung ating titingnan, pinapalpit, no? Sabihin, huwag kayong makinig dyan sa magandang pastura na yan, no? So, ibig sabihin, yung dinidiscriminate kaming mga pasturang babae. Kung nakikita mo naman na maraming nagbabago yung buhay, maraming sumasamba, maraming bumait, no, ng mga tao, tumanggap kay Jesus na hari tagapagligtas. Sabi nga, ano ang karapatan mo upang sabi nga ay ireklamo kami na mga babaeng pastor, no? So, isa po itong minsan ginagamit ng stronghold ng kaaway upang magkaroon ng kagulungan sa iglesia or sa bawat relihiyon, no? So, I said to say na baka nainggit ka lang. So, sabi nga, hayaan mo na kung ano yung pagkatawag at pagkapili sa iyo ng Panginoon, ay diyan ka mag-focus. At hayaan mong magamit ka diyan ng Panginoon ng malakasan at i-enjoy mo. At kung ano yung kaluluwa na itinalaga sa iyo, ay pasalamatan nyo yan at maging faithful ka sa pag-aalaga. Kaysa magamit ka ng kaaway upang manira ng iyong kapwa lingkod ng Diyos or iyong kapwa, lalo na sa mga lingkod ng Diyos na mga kababaihan. So tandaan po natin na always remember na yung mga panahon na si Kristo Jesus ay ipinako na sa krus, diyan nasaan ang mga alagad? Di ba nagkanya-kanya silang takbo maliban kay Juan the Beloved, ano? At nung si Kristo Jesus ay inilibing na 3 araw. So, nasaan ang mga apostol na mga kalalakihan? Hindi ko dito minamaliit ang mga kalalakihan. Nais ko lang po dipinsahan ang pagkatawag at pagkapili ng Diyos sa amin bilang mga pastorang babae, ano? So, nasaan ang mga kalalakihan na apostol? Di ba sila yung nagtatago sa isang room? Kasi natatakot sila na malaman ng mga sundalo Romano at mga pinuno na isa sila sa mga kasakasama ni Kristo noon. Pero alam niyo po ba, huwag niyo po kaming i-discriminate or smulin bilang mga babae. Kasi hindi lang ang kamandag namin ay kagandahan. Tandaan niyo, mayroon kaming katangi-tanging katangian na ibinigay ng Panginoon na kung alam nyo lang, matapang kami, no? At patunayan nyo yung sina Maria Magdalena, no? At iba pang mga Maria, can you imagine? Alam nila na sa araw na yaon, yung si Jesus ay muling ma-resurrect, no? Muling mabuhay. Pumunta sila kahit alam nila na may roong nagbabantay na sundalo Romano. Can you imagine ang tapang ng mga kababaihang ito? Pero nung pagdating nila, ano ang nangyari? Bukas na. Bakit? Kasi na-resurrect na ang ating Panginoon. At tandaan po natin na ang unang nakakita at ipinagkatiwala ng Diyos, yung super controversial na salita or balita, no? Ay yung tinatawag na napatunayan na muling nabuhay si Jesus. Alam niyo po, kahit sa Israel, hindi yan tatanggapin na sinabing muling nabuhay si Jesus. Na kung ating babasahin sa banal na kasulatan, di ba? Binayaran ang mga sundalong ito na nagsabi na naglindol, no? Tapos yun, ay binayaran ang mga sundalo at sinabi, wag niyo itong sabihin na muli siyang nabuhay, kundi sabihin niyo na siya ninakaw ng kanyang mga alagad. So napakalaki itong controversial, pero alam niyo po ba, yung napakalaking issue na ito at ito yung salita na kung saan ay napakahalaga ay sa babae iniwan ng ating Panginoong Hesus kay Maria Magdalena na si Maria Magdalena po ang nagbalita sa kanyang mga apostol na si Jesucristo ay muling nabuhay. Tandaan po natin, dahil kung ating titingnan sa John chapter 20 verse 15 to 18,
Sa verse 15, tinanong siya ni Jesus. Nakita niya mismo si Jesus, nakausap niya si Maria Magdalena. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Sabi ni Jesus sa kanya. Akala ni Maria, siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumukuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Hinanap niya, akala niya kung taga-garden tagalinis ng tomb ni Jesus, no? Ang kausap niya. Sabi sa verse 16, Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni! No? Hindi yung sinabi, Rabboni? Hindi. Hindi question mark, kundi punctuation mark. No? Nung tinawag niya si Maria, sabi niya, Rabboni! No? Nakilala siya agad ni Maria Magdalena. So, tandaan po, babae po ang unang sabi nga, nakapagpatutuo na si Kristo Jesus ay tunay na buhay, no? Sabi nga, Rabboni, ibig sabihin ay guro, no? At definitely, nakilala niya agad kasi may relasyon siya kay Jesus Kilalang kilala ni Maria Magdalena si Hesus Kristo. Kaya hindi yung nagdadalawang isip siya nung nakita niya si Jesus. At tandaan po natin, ang sabi sa verse 17, huwag mo akong hawakan. Ibig sabihin, nasa glorified body kasi si Jesus Christ. Sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo nga, akyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at sa aking Diyos, at inyong Diyos. So, tandaan po natin na sinasabi ditong inuutusan ng ating Panginoong Hesus si Maria Magdalena na pumunta sa mga alagad na doon, no? Nakatatago doon sa isang room, no? Kasi natatakot sa mga sundalo Romano. Pero ang tapang ni na Magdalena at iba pang mga Maria na pumunta at that day, no? Sabi dito, kaya't si Maria ay Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ako ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang binili ni Jesus na siya'y muling nabuhay. Pero tandaan po natin sa Lucas chapter 16 verse 11, ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Bakit hindi sila naniwala? Kasi yung mga panahon na yun, biktima na ang mga kababaihan ng tinatawag na discrimination. Kaya ang napaka-importante na salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa isang babae kay Maria Magdalena na si Jesus ay muling nabuhay, ay ayaw nilang tanggapin. At ito ang sinasabi kong paalala. Kayo na nagre-reject sa amin, kayo na hindi tanggap kami na mga pastorang babae, sabi nga, makinig ka. Baka isa kami na nagdadala ng salita ng Diyos para sabihin sa iyo ang napaka-importanting pinapasabi ng Panginoon sa iyo. Sabi nga, kaya makinig ka. Dahil kapag hindi, baka kapag ikaw ay pumanaw na, at tandaan natin, ay sad to say, sa lahat ng hindi iginagalang or sabi nga, tinatanggap sa body of Christ ang mga pastor na babae, ay sad to say, baka ito ang unang hatol ng Diyos sa inyo. Tandaan niyo po, pinapatunayan sa banal na kasulatan, ang original, from Genesis chapter 1, 27 to 28, na equal ang karapatang ibinigay ng Diyos sa lalaki at babae. Pinapatunayan po sa Genesis chapter 1, 28 to 27, wag mong hayaan na kayo lamang ang lalaki ang binigyan ng karapatan upang manguna at mamahala. My dear brothers and sisters in Christ, na may makalaya na ang body of Christ sa ganitong klaseng kaguluhan. No? So, naway mabuksan ang body of Christ at matanggap yung katotohanan na nais na iparating ng Panginoon. Tandaan po natin, pinapakita po dito ng Diyos yung equality
ng dominion and authority na ipinagkatiwala sa lalaki at babae. So, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, sa Genesis chapter 1, 27 to 28, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Kaya take note walang bakla, walang tumboy. Okay? Lumalang siya ng isang lalaki at babae lamang. Verse 28, at sila'y pinagpala, wika niya. Tandaan natin, at sila'y pinagpala, wika niya. Magpakarami kayo. Okay? Ibig sabihin, inutusan silang dalawa, magpakarami kasi magpartner sila. So, at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamamahalaan ito. Number 1, kayo punuin ang mga supling at pamamahalaan. Hindi niya sinabi na pamamahalaan mo lang lalaki or pamahalaan mo lang babae. Ano sabi niya? Pamamahalaan, kayo pamahalaan ito. Okay? At ano pa? Bibigyan ko kayo, the word kayo, no? More than one, ng kapangyarihan, okay? Power or authority sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging lalaki o maliliit. Always remember, take note the word kayo. No? Ibig sabihin, hindi niya sinabi na bibigyan ko lang ikaw lalaki ng kapangyarihan or bibigyan ko lang ikaw babae ng kapangyarihan. Anong ibig sabihin niya? Bibigyan ko kayo. Ibig sabihin, lalaki or babae is the same power and authority and dominion. Binigay ng Panginoon the same ang power and authority, kapangyarihan at pamamahala sa lahat na ipinagkakatiwala ng Panginoon. So, pinapakita po dito na kami na babae ay may karapatan din upang mamuno. At sa pagpapahayag din ng salita ng Diyos ay pinapakita din dito ng Panginoon. Always remember, take note lang dito, balik po natin sa Genesis chapter 1. Sino talaga ang nagsalita? Di ba ang Diyos mismo? Siya mismo ang nagsalita. Okay? Na sabi niya, kayo, no? At punuin ninyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Bibigyan ko kayo. Sino nagsalita niya na bibigyan ko kayo? Ang Diyos mismo. Siya mismo ang nagsalita. At dito sa Gawa chapter 2 verse 18, pinapatunay din ng Panginoon na kaming mga babae ay binigyan din ng kapangyarihan ng authority na hindi lang mamahala, kundi magpahayag din ng salita ng Diyos. Take note at pakinggan niyo ito sa Gawa chapter 2 verse 18. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin. Sinong nagsabi pagkakalooban ko rin? Tandaan po natin, is God. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Hindi lang inirelate kay Pablo. Tandaan natin, ang Diyos mismo ang nagsalita. Saan ang mas makapangyarihan? Ang siyang nagsalita o yung nagsabi lang? At tandaan po natin, mula sa Diyos, siya mismo ang nagsabi. Sabi niya, sa mga araw na iyon, ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu. Ang aking mga alipin. Pag sabing alipin, mga lingkod. Maging lalaki at babae. At sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Kaya napakaliwanag. Kaming mga babae, katulad nyo ring mga lalaki, ay may karapatang mamahala, mamuno, magpastor, magturo. Ano ba ang pastor? Mangalaga. Pangunahan, pangalagaan, ang mga tupa, pakainin. At kung ating titingnan mas may heart kami ng mga babae. Kung ating titingnan, hindi ko man minamaliit ang mga kalalakihan. Pero sabi nga, kahit walang lalaki sa sambahayan, nagpapatuloy ang sambahayan kapag babae. Dahil
we have that power and authority upang mamahala din, hindi lang sa sambahayan, kundi maging sa iglesia or maging sa mga bansa. Hindi lamang kami mga katuwang or parang katulong, no? Or sabi nga ay kung kailangan nyo lang kami. Hindi po ganun kaliit ang paningin ng Diyos sa aming mga babae. Inilalang kami ng Panginoon para maging partner ninyo, hindi upang maging alipin ninyo. Or sabi nga, lubos na mas mababa kaysa inyo. Pero, sa pamilya, ikaw na lalaki, ang pinagkalooban nito ng Panginoon. Pero tandaan natin, nandoon ang support ng babae. Pero sa pamamahala, power and authority sa bansa, sa iglesia, sabi nga, the same ang pagkatawag at pagpapili ng Panginoon. Naway, maunawaan niyo po ito. Kaya, at bakit ba magrereklamo? Kung nakikita niyo naman kami mga babae ginagamit mightily, so bakit kayo magrereklamo? Pasalamat nga kayo na kami ay nagpapastor, kami ay, kung ating titingnan, no, hindi naman siya pagmamalaki. Kaya namin lahat gawin sa biyaya ng Panginoon. Kahit 10 lalaki ang aming kasama, bida kami, mga babae. Pero kung 10 babae ang kasama, at may isang lalaki, anong paningin sa lalaki? Di ba? Parang nakakababa. So, kung ating titingnan, pero kapag 10 lalaki at may isang babae, abaray na ang babae. Naunawaan niyo pong ibig kong sabihin? Kaya kami mga babae, ay pwede kami mag one-on-one, lalaki, babae. Pero pag babae at lalaki, parang parang pangit na tingnan. Kaya kung ikaw ay lalaki, mayroon kang ika-counseling na babae, dapat may kasama kang kapwa din lalaki or kapwa babae, hindi yung kayo lang dalawa. Pero kaming mga babae, pwede kami mag-counsel sa isang lalaki. Na kami lang parang hindi pangit tingnan. So, naway naman ay ito ay magsilbi ng liwanag, no, sa body of Christ para naman ay masaya tayong nagtutulungan, babae at lalaki, to extend the kingdom and the territory of God. Hindi yung mga bagay na ito na kung saan ay ito ay magamit ng kaaway upang magbigay ng kaguluhan. At ito pa yung iba't ibang mga sitwasyon. Ano pang pinagkakaguluhan at pinag-aawayan? No? Sabi nga ay, tandaan natin, always remember that, ang sabi ng Panginoon sa Marcos chapter 16, ang sumasampalataya, 16, 17, 18, ang sumasampalataya ay makakatanggap ng ganitong tanda at kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo, magsasalita sa iba't ibang wika. No? So what's wrong sa mga nagsasalita ng iba't ibang wika? Ano ngayon kung kami ang may gift ng, always remember na ang may kakayahang magbigay ng mga gift na ito ay ang Santong Espiritu. So, ano ngayon kung kami ay nakatanggap ng gift ng speaking in tongue, no? So, wag niyo naman kaming husgahan na kulto kami kasi nagsasalita kami ng iba't ibang wika or speaking in tongue. Kung ating titingnan ay, di ba nandiyan naman sa Bible? So, kung ikaw ay wala kang gift ng speaking in tongue, so, i-honor mo kami na nagsasalita ng speaking in tongue. Dahil kami na nagsasalita ng speaking in tongue, i-honor din namin kayo, hindi namin kayo husgahan kung bakit hindi kayo nagsasalita ng speaking in tongue. Dahil iba't iba ang mga gift na kaloob ng banal na espiritu ayon sa kanyang nais. Kaya huwag niyo man hayaan na sinasabi na parang kami ay mga kulto na, no? Na kami ay nagsasalita ng speaking in tongue. Na kung tutuusin, ano ba ang speaking in tongue? Ang speaking in tongue ay sabi nga, ay walang ibang kinakausap kundi ang ang Diyos. That's the language of God, no? So, bakit pilitin mong intindihin ang speaking in tongue na aming sinasabi? Bakit ba
nakikipag-usap kami sa Diyos. Ang Diyos siya ang nakaunawa sa aming sinasabi kasi binigyan niya kami ng ganung kapangyarihan or gift, no? Na makapagsalita sa Kanya ng speaking in tongue. Bakit ba husgahan niyo kami kung hindi niyo maunawaan yung aming mga sinasabi? Sabi nga, hintayin niyo na lang na mayroon namang magpapahayag nito kasi mayroon ding gift naman na magpapahayag ng interpretation. So sa kaninyo pakinggan kung ano yung pinag-uusapan namin ng Panginoon, na kami na nagsasalita ng speaking in tongue na nakipag-usap sa Panginoon, ay hintayin nyo na lang kung nais ng Diyos na i-interpret ito sa wikang naunawaan ninyo. So, wag ninyong husgahan na hindi nyo naunawaan ang aming sinasabi. Paano ninyo maunawaan? Bakit kayo ba ang aming kinakausap? Hindi nyo yan maunawaan kasi, siyempre, ang kinakausap namin niya ay ang Diyos. So, hindi nyo talaga yan maunawaan. Kaya wag kayong magalit or mag-complain na hindi naman ninyo naunawaan, nagsasalita kami ng speaking in tongue. Bakit ikaw bang aming kinakausap? Diyos yung aming kinakausap. Maghintay ka na i-interpret sa iyo ayon sa iyong sa salita na iyong nauunawaan. So para sabi nga ay walang gulo sa body of Christ. Matutong ang lahat ay tanggapin basta nakasulat sa banal na kasulatan, may ebidensya na may gift of speaking in tongue. So, igalang nyo kami na mayroon kaming gift ng speaking in tongue. Okay? So, para tayo magmahalan, magtulungan, at speaking in tongue, ito ay nagbibigay ng power, no? Tandaan po natin, kaya kapag manalangin ay ang patungan ng kamay at ipanalangin ng may sakit sa pangalan ni Kristo Jesus ay gagaling. So, ba't kami husgahan kung kami ay naglilihans at nagpapagaling? Ba't hindi nyo hinuhusgahan itong mga doktor kwak na ito na kung tutusin, napakahalata naman. Itong mga albularyo na ito, tanungin mo yung mga albularyo kung kaninong kapangyarihan. Diba sa duwende, sa engkanto, yan ang kanilang kapangyarihan. Ba't hindi nyo yan hinuhusgahan? Ang hinuhusgahan nyo yung mga pastor o mga lingkod ng Diyos na naglilihans, nagpapalayas ng mga demonyo. So, always remember na i-realize mo ang iyong sarili. Ginagamit ka na ng Panginoon upang i-persecute ang mga lingkod ng Diyos na kung saan ay ginagamit upang mag-manifest yung Holy Spirit upang makatanggap ang mga taong nangangailangan ng kagalingan at kalayaan sa mga masamang espiritu. Kung naniniwala kayo na tunay na may Satanas, ay sabi nga, mas maniniwala kayo na tunay na may Diyos. Kaya nga, counterfeit yun no? Ng tunay na Holy Spirit. So, kung si Lord ay nagpapagaling, tandaan nyo, mayroon namang fake na nagpapagaling at walang iba kundi si Satanas upang sabi nga, i-wave ang pananampalataya ng tao para doon pumunta sa mga fake na yon na ang kapangyarihan ay nakukuha sa kadiliman kisa tunay na divine healing from the Lord. Tandaan po natin, there has power in the name of Jesus. Kaya sabi nga sa ganung mga klaseng bagay, yan yung nagbibigay kadiliman at kaguluhan sa body of Christ, no? Sa church war. Tandaan po natin, wag tayo yung mag-away-away, no? Ang kaaway natin dito ay si Satanas. Tayo dito ay magkakampihan ng sabi ng Panginoon. Kapag nangangaral sa pangalan ni Kristo Jesus at gumagawa at nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo Jesus, kasamahan natin yan. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus sa mga nagre-report sa Kanya na mga apostol. Kaya sabi nga, ma-enlighten nawa ang puso't kaisipan ng bawat isa po sa atin. My dear brothers and sisters in Christ, always remember na ang Panginoon ay wala siyang tinatangi. Ang sa atin lang dito ay respetuhin natin kung ano yung gift ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit niya ang may kapangyarihan nito. Tandaan natin ang sabi ng Panginoon, ng Holy Spirit, don't grieve the Holy Spirit. Kasi kung mag-grieve mo si Jesus, mapapatawad ka. Pero kapag ang kapangyarihan
ikaw ay nag-doubt sa Santong Espiritu, sabi nga wala itong kapatawaran, ito po yung napaka-delikado. So kung hindi ka naniniwala sa speaking in tongue, talagang hindi ka nga nito makatanggap kasi hindi ka nga naniniwala. Pero ang naniniwala sa speaking in tongue, andito kami, nagpapatutuo kami kasi kami ay nakatanggap at naniniwala. So, natural na kami ang makapagturo nito at practice nito at makapag-demonstrate nito dahil kami ang nakakaranas at nakakatanggap. So, ikaw na hindi, so anong karapatan mo upang mag-question dito? Hindi ka nga nakatanggap, hindi ka nga nakaranas. Kaya magmahalan na lang tayo at sabi nga magpalakasan sa salita ng Panginoon para hanggang sa kanyang pagdating masumpungan tayo na gumagawa na masaya sa piling ng ating Panginoon upang extend ng kanyang kingdom and territory upang magdala ng mga kaluluwa, magdisipulo ng mga kaluluwa, upang sabi nga ay may mga kasama tayong mag-ani ng mga kaluluwa, upang pagdating ng Panginoon ay maihanda ang iglesia na karapat-dapat sa kanyang pagbabalik in His second coming. So, peace mga mga kapatid ko kay Kristo. Hayaan natin na tayo magtagumpay, no? Yung church war, wag hayaan na tayo ay mag-away-away. Dapat tayo magmahalan, magtulungan, magpalakasan. The Word of God ay pinapahayag ito upang magpalakasan, hindi upang paggalingan kung sino talaga ang matalino at magaling. Wala ditong magaling, si Kristo Jesus lamang ang magaling. So, magkita po ulit tayo sa part 3 ng pag-aaral na ito. Tayo po ay manalangin. Lord God, thank you muli sa aming pag-aaral na patuloy na pagpalain mo po ang body of Christ na patuloy na makalaya sa anumang paniling lang ng kaaway at maging ganap na ang body of Christ ay magamit mo mightily to bind Satan and to declare blessing at upang patuloy dalhin ang ihanda ang iyong iglesia anumang oras ikay dumating ay maging karapat-dapat. Kaya pagpalain mo po kaming lahat na sumasampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.